Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Bago po tayo mag-umpisa mga katambay, itong kukomentuhan natin. Papasalamat po muna ako sa mga gusto po ng ating maliit na channel mga katambay. At syempre sa YouTube, syempre sa TikTok, Tambayang Makabayan mga katambay. Thank you po. Ito po, komentuhan po natin. Napakaaga po na syempre ito po medyo yung politika sa atin. Sa bagay, senatorial, next year na po ito. Hindi nga po pala ito maaga. Ito po, talaga nilalabas na po nila yung mga kanilang mga pambato sa atin. Yung sinasabing talagang ini-endorso na sa atin, lalo ng media. Yung sinasabing na-survey daw nila. Ito po yung nilabas po ng Okta Researcher. Itong survey na to. Talagang halos puro Taga-Luzon, mga katambay, ang magagaling na politiko sa ating bansa. Ito po, komentuhan po natin ang balita. 16 na personalidad ang lumabas na may statistical chance na manalo sa pagkasenador kung ngayon gagawin ang 2025 elections base sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Pinapili ng Okta Research ang mga respondent ng hanggang 12 pangalan mula sa inihandang listahan ng mga posibleng tumakbo sa May 2025 elections. 58.4% ang pumili kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Kasunod niya sina dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo, Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senador Ping Lacson, Senador Bato de la Rosa, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, Senadora Amy Marcos, dating Manila Mayor Isko Moreno, Senadora Pia Cayetano, Senador Francis Tolentino, Senador Lito Lapid, Dr. Willie Ong at DILG Secretary Benher Abalos. Ilan pang mga dating senador, opisyal ng gobyerno at iba pang mga personalidad ang nasa listahan ng survey ng Okta Research. Ginawa po ang survey mula March 11 hanggang 14 sa 1,200 na respondent, 18 taong gulang pataas. Yan po mga katambay. Nakita po natin, sino lang po yung sinasabing nasa Mindanao halos na talagang maasahan natin na naglilingkod sa bayan, di ba? Nakita po natin ang pagiging senador nila, lalo si Bongo, Christopher Bongo, di ba? Si Senador Bato. Sinasama po sa listahan ng pagiging senador po si dating Pangulong Duterte, di ba? Halos si ilan lang po ang nasa Mindanao po. Karamihan po sa Luzon na. Si Kamanong po hindi naman against sa halalan po dahil yan po nasa batas po natin yan. Pero against po ako na sana po, ang tanong ko lang po, hindi po ba natin naayusin muna yung natuklasang korupsyon po? Bago po sana maghalalan mga katambay, plantsahin muna natin yung mga natuklasan po, di umano na legal corruption po sa Senado at sa Kamara, yung kung paano po nila gastusin, gamitin ang pondo ng bayan, na ito po, makakabalik na naman po dahil napakataas din po ng survey nung dating ang gumawa po. Yung dating senador, siya po ang gumawa ng batas para sila po hindi basta-basta pwedeng i-audit ng COA. Ito po, protection po ang paggawa nila ng batas. Kaya po sila hindi po na i-audit at hindi pwedeng i-audit po. Pirma lang ang kailangan nila sa kanilang mga budget na kilalaki. Samantalang ibang ahensya kailangan magpasa pa ng resibo kung paano nila ginagamit ang budget. Pero sila po, exempted po ron. Hindi po ba ito ayusin muna? At ang balita, wala po. Wala pong korupsyon ng gobyerno po natin ngayon. Yun lang po ang kinasasama ng loob ni Kamanong. Magdadalawang taon na, wala po nakikitang korupsyon. Ang media natin, ang mga Isamada vloggers, mga Gcash vloggers, wala po sila nakikitang korupsyon sa ating gobyerno. Yung katulad ng natuklasan, hindi po nila binabalita yan. Napakalaking pera pong involved na hinahawakan po ng Kamara at Senado, di ba? Pero sa kabila nun, talagang mabango sa media ang mga mambabatas natin. Parang wala po silang itinatagong lihim sa ating mga kababayan, di ba? Sa ating mga Pilipino. Parang wala. Malinis po silang lahat. Parang nagtatay ng kawalit, nagbubulag-bulagan doon po sa hamon
sa hamon po ni dating Pangulong Duterte na open the book. Ngayon, maghahalala na. Alam ng mga Pilipino yan na hindi nyo pa ino-open ng inyong libro, ang Kamara at Senado. Tapos, ngayon, hihingan nyo kami ng boto ulit para kayo maluklok. Ito po, sila-sila po yun eh. Tiningnan ko po, halos ang mga, ito po, ang mga nakatikim na po ito ng mga sinatawag na extraordinary. Dahil dati po naging senador po ito, tulad ni Revilla, pasok po ito, si Pacquiao, isama na natin si Bato, si Lacson, at sama na rin natin si Bongo kasi nasama na po siya diyan eh. Numatuklasan po ni Sasyan at si Tito Soto, kasama po yan. At si Lapid, mga ano po yan, mga nakakakuha na po ng hindi na po pwedeng i-audit po yan dahil may batas po sila na ginawa ang Senado. Yung kanilang budget, sila po ang gumagawa. Kumbaga sa konsensya mo na lang. Sa konsensya na lang sila tatanungin kung sila ay magsasabi ng totoo, kung totoo ba nilang inubos yung budget sa bansang Pilipinas, sa mga kababayan natin, sa atin ba ginasta yun, sa mga proyekto bang paikinabangan natin o hindi. Di ba? Mahirap kasi dahil wala kayong binibigay na resibo sa taong bayan, yung pera at taxpayer na nagbibigay sa inyo ng pondo taon-taon, di ba mga tama? Tapos sila na naman ulit ang pinababango ng media. Halos taga-Luzon lahat ito. Kasama pa yung Abalos, si Secretary Abalos po yata ito, ng DILG. At nasama po si Dr. Willie Ong. At Tolentino, Cavite po ito, Cayetano, mga dati na po ito halos. Si Isko Dumagoso, ang mayor ng Maynila, na yung dagat taian na nalinis ni Pangulong Duterte, yung taiang dagat ng Maynila. Ito po yung halos pinakamagagaling na politiko po ito sa Luzon na hindi na-resolve ang problema ng Luzon. Dahil mismo yung taian lang, hindi nga nila nalinis Di ba? Taian, yung Manila Bay. Inintay pang dumating ang taga Mindanao para lang malinis ang taian sa Manila Bay. Yung dagat naging taian na. Ganon din ang taian at basurahan ng Ilog Pasig. Inintay pa yung taga Mindanao. Pero halos ang magagaling na politiko nasa Luzon. Puro sila-sila rin. Halos sila-sila rin nasa Luzon ang nagiging senador. Iilan-ilan lang porsyento ang nakukuha sa Mindanao at Bisaya. Di ba? Pero ikumpara mo sa trabaho ng Mindanao, ang politiko sa Mindanao, lalo sa Davao, ikumpara mo sa buong politiko sa Luzon. Sa tingin ni Kamanong, walang binatbat yung mga politiko sa Luzon. Pagsama-samahin na, doon pa lang sa politiko sa Davao, mga tambay. Kung sana katulad po sana ng politiko, na katulad ng mga taga-Davao, ang magiging politiko natin, napakaganda po ng ating bansa, mga katambay. At walang dagat na magiging taian. At walang ilog na taian at basurahan kung ang politiko natin puro taga Davao na matitino, di umano, di ba? Pero hindi naman natin nilalahat. Yun komento lang ni Kamanong. Pero siyempre nakikita natin yung sa Luzon kung paano sila magpatakbo, di ba? Ng gobyerno lalo ngayon, di ba? Lagana po kasi sa Luzon ang sinatawag na di umano korupsyon, krimen, droga. Napakalaking volume po ng droga sa Luzon, di umano, di ba? Napakataas ng krimen ng Luzon, di ba? Tumataas lang ang krimen sa Mindanao dahil pag isinama mo yung mga ginagawa ng mga kaliwang grupo, mga NPA, mga terorista. Pero pag sinabi mo naman sa droga sa Mindanao, maliit na porsyento lang. Gagaling pa sa labas. Sa labas pa lang gagaling ang droga, hindi mismo sa loob. Di ba? Tapos ito mga politiko natin, sana naman magtanong din tayo mga katambay, mga kabayan. Tanungin din natin sila. Hindi ba nila iaayusin man lang yung natuklasan sa kanila? Hindi ba nila i-open sa ating libro nila bago maghalalan ulit? Di po ba? I-open sana nila. Ipakita sa atin kung talaga sila'y malilinis at matitino at mahuhusay na politiko ng ating bansa at lingkod bayan. Bakit itinatago sa atin mga Pilipino kung paano nila gastusin ang pera ng bayan, di ba? Pera ng bansa, pera ng taxpayer, pera ng OFW, sama-sama na. Di po ba? Sila ang gumagastos, sila ang humahawak, pero,
tayo nagbibigay ng posisyon sa kanila. Katulad niya, maghahalalan. Bibigyan natin sila, pagkakatiwalaan natin sila. Pero, pag hininga natin sila ng resibo para makita natin kung paano nila gastusin ang pera natin, wala. Taengang kawali lang sila, bingi-bingihan, ganun. Pero ngayon, liligawan tayo na itong mga ito, mga katamay. Manliligaw ito. Hihingi ito ng boto. Pag napwesto, legal corruption na naman. Limpak-limpak na naman kayamanan at salapi ang mahahawakan nila. Dahil sa pondo ng bayan, di ba? Wala tayong magagawa. Ganyan na po kasi sistema yata ng bansa natin. Talagang ang corruption sa atin, hindi na yata mawawala talaga, mga katabay. Dahil mismo di umano, yung gumagawa ng batas para masupil ang korupsyon, nahandun sa loob nila ang malaking korupsyon. Paano masusupil, mga tambay? At yung korupsyon, ginawa pang legal, di umano. Ayong kisas, di ba? Rogando at pinalabas sa SMNI, di ba? Nakakalungkot lang, mga katambay. Pero hanggang ngayon, hindi sinasagot po yun. Pati hamon ni Pangulong Duterte sa ating mga politiko, di ba? Lalo sa Kamara at Senado na rotten, pinaka-rotten, pinaka-bulok na konstitusyon sa Pilipinas. Pero ito, kay bango-bango sa media, mga katambay. Kay babango sa media ng mga politiko. Maaga pa, sinasabi na ito na yung posibilidad na maluklok sa susunod na halalan. Biro yun. Talagang iba ang media natin. Ang media natin ngayon, puro bulag, pipe. Walang nakikitang korupsyon na. Malinis, napakalinis ng mga politiko, lalo sa Luzon. Di ba? Napakalinis. Talagang asensado ang Pilipinas. Kaya nga hindi nagmamahala ng bilihin natin dahil magagaling ang ating mga politiko, di ba? Wala tayong problema. Ang inflation natin sa trabaho, napakataas. Di ba? Napakaraming Pilipino may trabaho dahil magagaling ang politiko natin. Di ba? At ang bilihin natin, ang bigas, napakababa ng bigas. Di ba mga tambay? Dahil ang mga politiko natin, ayon sa media, napakagagaling. Na dapat natin laging iluluklok sila at huwag na natin papalitan. Meron pa nga isang sekretary, dagdagan pa ang termino ng mga politiko. Dahil ubod ng gagaling. Di ba? Napakagagaling. Dahil puro makabayan ang ating mga politiko. Puro makamahirap, di ba? Panay nga, bigay na ayuda sa mahihirap, di ba? Ganyan katindi ang ating mga politiko ngayon, mga tambay, di ba? Puro makabayan, di ba? Ang bansa natin, talagang world class na sa kanila ngayon. World class na po. Talagang asensado ng Pilipinas, mga tambay, di ba? Ay, dinadaan na lang ni Kamano sa tawa. Pero sana po, isurvey din po tayo ng sinasabing Okta Research. I-survey din tayo ng Pulse Asia. I-survey din tayo ng SWS. Para tanungin din tayo kung ano ba ang gusto natin sa mga politiko. Ano ba ang nakikita natin sa mga politiko. I-survey din tayo, di ba? Kung ano masasabi natin sa mga politiko. Hindi. Puro. Wala. Lahat na lang ng media natin. Puro politiko lang ang tinatanong. Di ba? Hindi tinatanong. Saka pag nag-survey sila, puro pabor pa rin sa politiko pag nag-survey sila. Di ba? Hindi pabor sa mga Pilipino. Ganun po ang survey Puro tatanungin, puro papabor sa politiko Di ba? Excuse me po. Kaya nakakalungkot po ang ating bansa. Kaya maraming pera ang nawasasayang. Hindi naman nasasayang yung pera kasi naitatabi nila Yung iba, naibubulsa. Yung iba naman, naitatago sa malalaking vault nila sa bahay nila. Doon yung mga pera natin. Nakasafe. Nakasafe yun. Nakatago. Kasi hindi pwede ilagay sa bangko yun. Baka baka madali. Kasi corruption yun. Di umano, di ba? Baka habulin sila. Kaya karamihan mga politiko, puro may malalaking taguan ng pera sa kanilang mga mansyon. Di ba mga tambay? Yan lang po mga tambay, ang komento ni Kamanong sa magagaling na politiko natin, lalo sa Luzon, ubod ng gagaling. Natatanggal na salamin ni Kamanong sa galing ng mga politiko natin sa Luzon. Muli po si Kamanong po, nag-iwan pong mahalin natin bansa. Siyempre, tis-tis lang mga tambay.
may pag-asa pang makabangon muli ang ating bayan. Bye-bye! Paalam!